Punta naman tayo sa update tungkol sa epekto ng habagat sa Cordillera Region. At ito'y alamin natin kasama si Engineer Jose Ignacio Valera, ang hepe ng DRRM Division ng Office of Civil Defense Cordillera Administrative Region. Engineer Valera, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Sek, at sa mga nakikinig Bagong Pilipinas. Engineer, ano po yung pinaka-latest assessment ng OCDCAR sa kasalukuyang sitwasyon sa buong Cordillera matapos yung ilang araw na tuloy-tuloy at matinding pag-ulan dulot ng habagat at syempre epekto ng mga bagyong Luis at Maymay? Mama, as of po, mayroon po light rain po natin sa parte ng Bagyo Linggit at saka sa parts po ng ating province of Abra. Yun po yung Opo, nag-pause lang yata po si Engineer. Engineer, go ahead po. Nag-pause lang po. Yun po. Ang pagkalatan po na ating sitwasyon ng ating weather dito sa Cordillera, mostly cloudy po siya. Tapos yung Baguio City to Benguet po and western part ng ating probinsya ng Abra, ay meron pa rin po mga light rains po na nararanasan. Engineer, para po sa ating updating lang po, sa ngayon po, ano na yung datos sa kabuuang bilang ng mga nasawi, nasaktan at nawawala sa buong Cordillera Autonomous Region? Yes sir, Asek sir, good morning. Yosek sir, good morning. So ang naitala po natin na nasawi po dito sa buong Cordillera Region is meron na po tayong 15. Tapos meron din po tayong 14 na injured po. So yun po yung casualties po natin na kabuuan po na naitala dito sa rehiyon ng Cordillera. Okay. Engineer, kumpirmahin namin na may mga nawawala pa po ba? Dito po sa bilang na ito? Wala na po sir. Wala na pong nawawala or missing. Okay. At kumusta po ang kasalukuyang search and rescue recovery operations? May mga tao po bang hinahanap? Or although nabanggit niyo po na wala na nga pong na-missing, may nakikita po ba kayong pattern kung saan mas madalas mangyayari o nangyayari ang landslide? Mas marami po ba sa mga residential areas, gilid ng kalsada o mga komunidad na malapit sa slopes? Katunayan po, yung mga monitoring po natin, mostly po ay nasa tinatawag po natin na mga roads po natin o kaya mga kalsada po natin. Tapos meron din po, nagkakaroon din po lalo na sa mga steep slopes dito po sa parte ng Cordillera na meron pong kabahayan. So yun po yung mga pinangyayarihan po ng ating mga landslides po. Opo, Engineer, ito po ang susunod na tanong, malaking tulong sa ating mga kababayan. Actually, kakagaling ko lang sa Baguio kanina at ito laging tinatanong, ano po ang kasalukuyang status ng mga kalsada? May mga daan po ba na completely closed o may mga restrictions, Engineer? Yes, sir, Yosek, sir. Walo po yung as of now po na close na kalsada po natin. Ang major thoroughfares po natin na isa, that is the Cannon Road. Meron pa rin po mga ginagawa po ng ating mga PWH na road clearing sa nangyari po na landslide. Tapos sa iba po naman, meron din po mga kalsada na karaniwan po na nagko-close, lalo na po sa mga ganito po na panahon, yung tag-ulan po natin. So yun po yung isa na major roads po natin. At saka yung parte po dito sa may Nagildan Road going up to Baguio City, yung sa may sinking area po nila doon, sa may parte ng Sablan. Kaya yung mga karamihan po ng mga commuters, lalo na yung malalaki, na tulad ng mga bus, ay via Marcos Highway pa rin po. Okay. Engineer, paglilinaw lang po, posible po ba magkaroon pa rin ng panibagong landslide kahit bumaba ng intensity ng ulan? Ano po yung inyong assessment sa landslide risk sa mga susunod na araw po? Ayon po sa ating mga geologists po, sa ating mga MGB, no, sa DNR, so andyan po yung mga kanilang scientific po na mga studies na yung mga, lalo na po yung mga prone po natin na ng landslide ay the possibility ay malaki pa po. Lalo na po ay matagal po na wala pong pag-uulan, kaya yung mga lupa na yun sa mga steep slope
ay nagkakaroon po ng mga bitak-bitak, and then eventually ay nilagyan siya ng maraming tubig, pinapasokan yung mga bitak-bitak na po yun. So yun po yung nakikita nila na talagang nag-i-induce ng tinatawag natin na landslide po. So sir, kamusta naman po yung mga kababayan natin sa mga evacuation shelters? Ilang pamilya na po ang nailikas? Meron pa po ba sa tingin nyo na kailangan pang ilikas o meron po bang mga nakakauwi na? Yes, Ma'am Asek. Yung aming active po na evacuation centers po as of this time po is 19 pa po siya. Na meron po siyang families na 83. Tapos yung kabuuan po na individual is 316. Meron pa rin po yung mga nag-evacuate po sa mga safe areas na mga kamag-anak po nila. About 129 families at saka individual po 177. So yun po yung mga as of this time po na mga naitala po natin o kaya na monitor po natin na reported po ng mga evacuees po natin at saka evacuation center po natin. Opo. So engineer, sa ngayon naman po, kamusta ang coordination ng OCDCAR sa mga LGU, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at mga local rescue teams? May sapat po bang personnel at heavy equipment para sa simultaneous rescue at clearing operations sa iba't ibang lugar? Yes, sir, Yusek po. Yun po yung tandaan dito sa Cordillera. Meron po tayo kasi yung tinatawag natin na binadang na lahat po ng sektor, sangay po ng lokal ng gobyerno, pati yung mga non-government, tulong-tulong po, lalo na kung may mga ganito po na pangangailangan. So, andyan po yung tinatawag natin na cooperation, collaboration po. Tapos ang isa po na ginagawa po natin dito, through the leadership ng ating chairperson ng Cordillera Dreamsea, Director Albert Mogol, andyan po yung pre-positioning po of food at saka non-food items in cooperation with the DSWD. Tapos yung mga nagbibigay din po ng mga support po tulad ng mga trucks nila, tulad ng DPWH, andyan din yung mga PNP at saka yung AFP po. So yun po yung Serasec na ginagawa natin dito sa Cordillera. Okay, kumpirmahin din namin, engineer, sa kasalukuyan po, ano po ang inyong pinakamalaking concern ng dyan sa rehiyon? Alin po yung mga lugar na tinututukan nyo sa ngayon? As of this reporting date po, at saka time, dito pa rin po sa parte ng Baguio Benguet, lalo na yung Benguet po natin na andyan pa rin po yung threat ng landslide kasi andyan pa rin po yung pag-uulan na dinudulot po ng ating monsoon rain. Engineer, may validated data na din po ba kayo sa total infrastructure damages sa buong region? Nasa gaanong kalaki halaga na po yung nasira? Yes, Ma'am Asek. Ang aming andito po sa ating situational report na latest po natin, ang binigay po, okay, nakuha po natin sa tanggapan ng ating DPWH Cordillera, meron na po silang partially po na amount that is 1.6 billion. Yung mga local po na infrastructure po natin, yun po yung unti-unti po natin na nare-receive na sa mga lokal na gobyerno po natin para maidagdag po natin dito sa binigay po na infrastructure damages ng ating DPWH po, Ma'am Asek. Sir, nabanggit na ho natin yung mga LGU natin. Ano po yung pinakahuling datos mula sa mga lalawigan na nasa state of calamity? Ano po uli yung mga lugar na nagdeklara ng state of calamity? Meron ho bang mga pagbabago? Sir Yusek, sir, as of this time po, at saka date, wala pa pong kaming natatanggap o kaya through sa coordination po namin, wala pa yung nag-declare po ng state of calamity. Kasi ongoing pa daw yung mga tinatawag natin na RDNA or the Rapid Disaster Needs Assessment nila. Kasama po lahat yung mga kanilang sektor sa kanilang lugar para ma-establish nila kung magkakaroon man sila ng declaration or not. Alright, panguli na lang, engineer, mensahe at paalala nyo po, lalo na sa mga warning signs na dapat nilang bantayan ng ating mga kababayan para mag-evacuate o lumikas. Go ahead, sir. Maraming salamat po sa ating programa ng PTB. So, in behalf po sa ating Director Albert Mogol na nasa kwan po siya, nasa ibang region din kasi kasama rin niya ang ating Cordillera, yung Cagayan Valley po na kanyang hinahawakan po na region, Director Albert Mogol. So ang pauna po at saka lagi po niyang sinasabi at saka ako na rin po yung sasabihin po natin na prioridad po natin lagi po yung ating safety. Sana po magplano tayo mabuti kung meron tayong mga ganito na threat.
meron po tayo ganito na panahon. Dapat po tayo ay tumalima sa mga advisories po galing sa mga kinaukulan na ahensya ng gobyerno po natin. So nagpapasalamat din po kami sa ating programa tulad ng PTB na nagkakaroon po ng tinatawag natin na alay po natin kasama sa pagbibigay po ng mga ganito po na mga babala. So yun po, kung kailangan po mag-evacuate kasi alanganin po yung lugar po natin, we do the preemptive evacuation para po makaligtas po tayo sa anuman na sakuna. So andyan naman po yung national government natin, katuwang yung mga lokal na gobyerno, na tutulong po sa pag-stay nyo sa mga safe evacuation areas o centers para po ma-attain po natin yung zero casualty po natin. So maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat din po sa inyong oras, Engineer Jose Ignacio Valera, ang hepe ng DRRM Division ng OCD Cordillera Administrative Region. Ingat kayo dyan, sir. Ingat din po kayo. Maraming salamat po sa inyong programa, Ma'am Mase.